Nasa trabaho ako pero ang isip ko wala dito. Alam mo yung nahirapan akong mag-isip kung itutuloy ko ba or hindi yung job offer sa atin. Kasi nga di ba nung binsan nga nabanggit ko sa inyo na nakabigla ako ng pasa, pero matagal ko na talagang inaantay din yon. Pero base naman sa kwento sa akin ni Francis, actually kuya, lagi naman kaming hiring. Lagi naman daw silang hiring. Even yung mga kasama ko dito, sinasabi nila maganda naman daw doon. At even yung dati nating kasama na na-hired sa ibang company, sabi niya, gusto ko nga sana magpasa dyan, kaya lang natanggap na ako sa iba. So dahil nga nung mga nakaraan, na burnout na tayo sa dami ng mga, alam niyo yung parang malayong malayo na sa dati yung mga nangyayari. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano-ano yon. Parang even yung mga kasama ko wala na ring gana, wala lang silang choice kasi nga yung isa kong kasama wala pang apply ng permanent resident. Tapos basta yun na. So nakakapag-isip na ring lumipat. So nung minsan habang naka-duty, nagse-search ako mga job hiring. Actually marami naman talagang job hiring dito, kaya nga lang mostly yung mga job offer is ang pwede lang is open work permit at saka permanent resident, mga ganun lang. So titingin-tingin tayo, nag-iisip ako kung pwede na ba ako lumipat, lilipat na ba ako, kasi alam nyo naman na we are still waiting for the final decision ng ating permanent residence application. So nung natanong ko nga yung mga kaibigan nating consultant, sinabi naman nila na pwede na purge. 2 years pa naman yung working permit mo, kalalabas pa lang. So ano yan, hindi matatapos yung 2 years na yan, may update na yung permanent residence application mo, sabi nila. Pero mahirap ngang umasa kasi nga alam niyo naman napakabagal ng immigration ngayon, napakaraming backlog. So sabi ko, parang mas gusto ko na lang na habang nag-aantay ng permanent residence natin, dito muna tayo mag-stay sa farm. Kasi alam niyo yung para ma-settle ko lahat ng dapat kong i-settle. Kagaya nung pagdating ng family ko. Kasi dahil nga sa bagal nung process, ang ginawa ko, ini-apply ko na ng spousal open work permit, pati yung anak ko. So both of them are open work permit. Then nakaka 3 weeks na nga email yung IRCC na hingi ng ng NBI. So naipasa ko na rin kagad. So 6 weeks lang naman yung process. Hopefully lumabas na. Kasi alam niyo yung sabi ko dito na sila mag-antay. Kasi sobrang bagal ng process. Hindi lang ako, napakarami namin. Nababasa ko sa group talagang ang dami ng nauna pa sa akin until na wala pa rin final decision. Peanut, I love you. Kamusta ikaw? Pakis ng daddy. Love you, anak. Pakalambing pakabait naman aking anak. Go-grocery tayo? Day off na tayo bukas? Pakis sa daddy, pakis. I love you. Ginigis ako. Grabe. Namiss ako sobra eh. Saan ka na? Kiss ng daddy, kiss. Pakalambing nito, kaya ito yung mahal na mahal ko. Ito yung isa sa ikino-consider ko. Kaya paglilipat ako, gusto ko maayos siya. Gusto ko yung may backyard, gano'n, para siya, pwedeng pakawalan, tapos magwo-walk na lang kami. So maganda kasi yung schedule dun talaga. Nakita ko. Actually hindi yun yung ine-expect ko. Kasi yung nagpapa-play na. Teka, nagpapa-play na. Kukuha na ng toys to. Teka, magpapa-play na to. Ayan. Kukuha na ng toys yan. Ayan, nahulog pa. Madali. Ayun, kukuha na ng toys yan. Ipapabato sa akin yan. Tama. Ayun, kukunin yan. Tapos, ayun. Bibigyan sa akin. Ganun yan. Kaya natutuwa ako kahit pa paano natatanggal yung pagod ko.
Alam niyo yung... ayun o. Oh. Kaya sabi ko, ino-consider ko yung makukuha kong bahay, yung pwede siya. Kasi ayoko siyang iiwanan. Sa totoo lang, naiisip ko pa lang na ipamigay siya or ipa-adapt sa iba. Hindi ko kaya, parang masakit sa puso. Kasi ano ko na to eh. Napamahal na sa akin to. Hindi ko kayang basta na lang, ayun na to. Ayun abot sa akin yung toys. Oh. Ganun yan. Teka, mamaya ako na itutuloy itong vlog na to. Magpe-play muna kami. Akin na yung toys mo. Akin na yan. Ayun! Yan. Ipasok pa ako mamaya, pero mag-grocery na tayo. Yan, nag-aantay na si Natpi. Pina-start ko na itong sasakyan eh. Dumi na nga, di nalilinisan kasi umuulan eh. O ano? Tara, inip ka na ba? Tara na. Nagpipi ka na ba? Pupo ka na? Yung ibang mga followers natin na nababasa ko yung comment, sabi nila, "Sir, lumipat ka na. Gamitin mo na lang yung open work permit mo, sa ibang company ka na mag-antay." Actually, na ako eh. Napapaisip na rin talaga ako dahil parang ang hirap tanggihan ng offer. Maganda talaga. Kaya lang may mga kino-consider nga po ako na madalas ko nang na-open sa inyo to. Ilang beses ko na nabanggit sa inyo to. Na hindi kasi ako basta-basta nagpapadalos-dalos ng mga desisyon ko. Unang-unang kino-consider ko yung renta. Sabi ko nga, walang problema na magbayad ako ng renta sa labas kung dito na yung family ko. Ay kung lumalabas na ba yung PR natin, di sana kung nakarating na sila dito, magrenta man ako sa labas at lumipat na ako ng ibang work, sulit yung renta ko. Kasi kapag lumipat na tayo ng ibang work, hindi na tayo dito titira. So from 120, hindi na yun ang renta natin, magiging 1.8 na or 1.7. So malaking bagay mawawala sa atin. Sabi ko, kung nandito yung family ko, okay lang, sulit kasi may tumitira. Ay kung 1 week ako nasa trabaho, tapos walang titira, ang laki ng binabayaran ko, di sayang. Na-compute ko na po eh. Nasa kulang-kulang 2,000 din yung masasave ko monthly. Can you imagine, ang laki ng mawawala. And then, yun nga, kung ang oras na ng pasok natin ay 8 hours na maghapon o kaya 12 hours na maghapon, nakakaawa naman to. Ayan. Kita nyo naman yan, walang mag-aalaga diyan. Yan ay parang bata ko ng anak. Yan ang talagang pampawala ko ng sama ng loob, ng bigat ng mga nararamdaman ko. Yan ang talagang parang pag umuwi ako, tanggal yung stress ko kapag sumasalubong sa akin yan. Ang ganda ng offer dun sa na pasahan ko kasi nga nung isang gabi, Biyernes, so solo ako, ibang lahi yung mga kasama ko, mga hindi nag-i-English. Wala si Alan. Sabi ko nga kay Alan, ikwento ko. Biglang nag-pop up sa akin yung isang company na hiring na gusto nilang pasahan. So pinasahan ko. So pagpasa ko, hindi ko ina-expect. Nag-day off ako ng Linggo, Lunes. Pagpasok ko ng Martes, nagpaalam ako ng bakasyon. Kasi nga nabu-burnout na ako sa mga nangyayari dito. Sobrang dami na ng hinaing even ng mga kasama ko. So pinayagan naman ako. Palipasin ko lang daw muna yung harvest. Kasi yan, kung nakakita nyo yung mga mais na yan. I-harvest na lahat yan. Pati yung mga nadun pa sa likod, i-harvest na. So sabi ni boss, sige, palipasin mo lang yung harvest. So dapat ang plano ko, magbabakasyon ako ngayong katapusan ngayong August. Sabi palipasin ko lang daw mga September. So mga possible, mga October ng katapusan, magbakasyon ako. So pinayagan na niya ako. Okay na, nakaset na yung plano ko. Parang gusto ko munang mamasyal muna kami ng Korea or ng Taiwan. Para naman ma-reset, parang fresh start ba. Kasi madalas nangyayari sa akin yun even before, yung may ups and downs tayo. Parang feeling mo, di ka nag-grow. Parang paulit-ulit yung ginagawa mo. Parang alam mo yung pakiramdam na may pera ka nga pero di ka masaya. So sabi ko, parang gusto ko muna magbakasyon. Kaya lang yung pinasahan ko ng Biyernes, and then nag-day off ako ng Sunday, Monday, nagpaalam ako ng Tuesday ng bakasyon. Wednesday, tinawagan ako nung pinasahan ko ng
ng resume ko. So pagkapasa ko, in-interview ako, and then parang ano ako hindi ako makatanggi kapag ganong may offer na ganon. Parang hindi ko basta-basta pwedeng baliwalain. Sabi ko, sige, try ko. Pero parang sa totoo lang, parang ayoko nang ituloy. Parang napasubo na lang ako. And then, kinabukasan, in-schedule niya ako ng interview. So pinuntahan ko doon. Tapos nagtanong ako doon sa friend ko na nagwo-work doon kung ano yung sitwasyon nila doon. Nasabi talaga na niya, puro magaganda. Puro magaganda talaga yung regarding sa benefits, ganito, ganan. Kasi yun yung bagay na wala dito Kaya sabi ko, yun yung hinahabol ko, yung benefits. Siyempre, hindi na tayo pabata. Lumalabas na yung mga sakit natin. Hindi naman natin masasabi kung kailan tayo magkakasakit. So, yun yung hinahabol ko doon, benefits, holiday na may bayad, overtime with pay, yung mga ganun po ba. So, nung nalaman ko, yung schedule pala doon na ibibigay nila ay Monday to Friday. Ang pasok is 8 a.m. to 4:30 p.m. So napakompute ako bigla, sabi ko 8 hours a day. So 80 hours bi-weekly or 2 weeks, 80 hours. And then nung kinompute ko yung matitira sa sahod, sabi ko mas malaki pa rin yung masisave ko po talaga dito. Nga lang talaga, sabi ko nga, doon may benefits, dito wala. And then Saturday, Sunday, day off na ako noon. Monday to Friday lang yung pasok. So sabi ko, ang ganda ng schedule. Can you imagine, 4:30 out na ako. Unless mag-overtime ka ng ilang oras. Pero 4:30 p.m. makakauwi ka na, nasa bahay ka na, nakapagluto ka na. Maganda yung schedule na yun kung nandito na yung family mo. Sabi kong ganun. Tapos Saturday, Sunday, matik is a family day. Go. Oy, dito na. Saka, saan ka? Doon sa kabila. Ay. Ano? Okay ka na? Okay ka? Okay ka na? Mag-seatbelt ikaw, seatbelt. Seatbelt ikaw. Ito, seatbelt niyan may seatbelt yan Nilagyan ko yan ng seatbelt kasi madalas nadungaw doon sa bintana. Tara, go-grocery na tayo. So, yun nga, pumunta tayo nung in-schedule tayo ng interview. Tinawagan ako nung Wednesday, and then Thursday kinabukasan in-interview ako. So pinuntahan ko naman, kahit pa sa totoo lang parang hindi pa ako handa, kasi nakakahiya naman na tinawagan tayo kasi nga nagpasa tayo So nung pagpunta ko doon, yun nga, nalaman ko yung schedule, kung magkano yung salary offer, kung ano yung pasok, yung mga benefits, ganan. Parang yung interview is parang kwentuhan lang Hindi ko na masyado sineryoso. Parang hindi masyadong formal. Parang kwento-kwentuhan na lang. Ganon. Kasi nga sabi ko parang matanggap o hindi, okay lang. Kasi mag-stay na lang muna ako dito pala. Kasi nga nakapagpaalam na ako ng bakasyon And then, nung kinabukasan, tinawagan ako. Pero hindi dun sa position na in-applyan ko. So ang inilagay ako ay sa shipping, receiving. Parang yung trabaho ko dati sa Taiwan. Mangyayari, shippers, receiver, parang ganon. So nung tinanong ko magkano yung salary offer, konti lang naman yung pinagkaiba, mababa lang ng $1. And then yun nga lang, ang offer nila is temporary. For the meantime, temporary. There's a chance na maging permanent, pero full-time job po siya. Ganon din yung schedule, Monday to Friday, 8 a.m. to 4:30 p.m. So nung natanong ko naman yung friend ko na nagwo-work doon, sabi niya sa akin, kuya, halos lahat naman dito temporary, then diretso na ng permanent. Based on experience naman daw niya, lahat naman halos nung temporary or 6 months seasonal, dumidiretso sa pagiging permanent. Sabi nga niya, basta pumapasok ka naman daw sa hindi ka naman pala absent, ginagawa mo naman yung trabaho mo. And then marami din sa kanilang part-time Maraming mga nagpa-part-time na student. Nabanggit din niya sa akin na yung iba mag-aalisa na kasi nga babalik na sa school. So kulang sila sa tao, and then parang mag-e-expand yung company. So kailangan talaga nila ng tao. So magaganda naman yung sinabi niya sa akin. Kaya lang talaga, yun yung kino-consider ko. Sabi ko, pag tinanggap ko kagad to, maobliga akong umalis dito sa bahay na 120,
nang wala pa yung final decision do sa permanent residence application ko. So wala pang chance na makarating dito yung family ko. So ang laki ng binabayaran kong renta. Ngayon dahil nga di po ba sinabayan ko na nitong nakaraang buwan, nag-apply ako ng spousal open work permit. So may update na doon. Nito lang nung naka 3 weeks na yung application, nanghingi ang IRCC ng NBI. So naisip ko din naman dahil nag-request sila ng NBI dun sa anak ko, meaning to say umuusad yung application ng spousal open work permit nung mag-ina ko. So sabi ko, parang nakapag-isip-isip ako na antayin ko na lang kaya muna silang makarating dito, saka na ako magplanong lumipat. Kasi konting oras na lang din naman. Kasi kung lilipat ako, aside from tumaas yung renta ko, wala pa naman sila dito, walang magbabantay dito kay Peanut. Unlike nung dito na yung family ko, kahit papano may kapalitan ako na magbabantay dito kay Peanut. At saka syempre kung lumabas man yung kanilang visa, hindi naman agad-agad aalis yung mga yun Minsan mga 1 to 3 months pa bago pumunta rito. Kailangan pang ayusin yung mga dapat ayusin, isettle muna yung mga dapat So marami pa, hindi dapat pabigla-bigla. Kaya nga sabi ko parang gusto kong hindi natanggapin yung offer. Kasi nabanggit din naman ni Bro Francis na lagi din naman silang hiring. Madalas din naman daw na may mga vacant position. So sabi ko kung para sa akin to. Hindi naman porket hindi natin i-accept yung offer hindi mawawala na siya forever. Kasi pwede ko namang kasi inaantay yung sagot ko Sabi niya sa akin nung tinawagan niya ako na hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. Sabihan mo ko kung kailan ka pwedeng mag-start. Kasi sinabi ko na 2 to 3 weeks kasi yung 2 weeks para sa hingi ako ng final notice dito, magbibigay ako ng final notice dito sa company ko na 2 weeks para yung makapaghanap sila ng kapalitan ko, and then yung another 1 week is para makapaghanap ako ng bahay na malilipatan. Pero sabi niya dahil nga hindi naman hindi yun yung posisyon na ina-applyan ko, which is okay lang naman din, wala namang problema, hindi kasi yun ang issue kaya naman hindi ko i-accept yung offer Ang issue is parang gusto ko munang mai-settle. If ever na lumabas na yung papel ng family ko, mai-settle ko muna sila. Kasi kung Monday to Friday yung pasok ko, lilipat ako dito sa bagong trabaho, tapos temporary. So sabi ko, hindi ako basta-basta pwede ditong mag-leave. Dahil alam nyo, iayos ko pa yung family ko, kukuha ko ng mga SIM card, kukuha ko pa ng mga IDs, wala pa akong asikasuhin ng mga credit cards nila sa bangko, sasamahan ko. So kung Saturday, Sunday yung day off dito sa bagong trabaho, hindi ko sila masasamahan. Monday to Friday nasa trabaho ko. Unlike dito, kung mag-stay muna ako, may ayos ko muna sila. So sa napansin ko din naman, maraming trabaho dito pwedeng applyan. Basta ikaw ay open work permit at PR, hindi ka naman mapili. Kaya nagtataka din ako doon sa iba na mga PR na dito, mga open work permit na wala din silang mahanap na trabaho. Ang dami ko nakikita mga vacant position na pwede nyong applyan dito. Kaya nga sabi ko sa ngayon ang isip ko parang kasi ngayon Sabado, Linggo bukas sa Lunes, tawagan ko na lang siguro na hindi ko i-accept yung offer. Pero magkaalaman dahil nga bukas Sabado, bukas Linggo magkikita pa kami ni na Francis. So baka magbago pa yung decision ko. So dito na kami. Iwanan ko na lang muna to dito. Hindi naman to mapapano. Maganda naman ang panahon, hindi siya mainit. Tapos dito pa ako nagpark sa ilalim ng puno. Tapos nakababa yung mga bintana ko, pati itong sunroof nakabukas. Kaya hindi siya mapapano dito. Tapos may tubig siya, iniwanan ko.
So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. Update ko kayo kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Sana makapag-desisyon ako ng tama. Kasi sa totoo lang, feeling ko kasi hindi na ako nag-grow dito. So parang gusto ko ng something new. Pero syempre hindi natin basta-basta pwedeng mag-desisyon tayo ng pabigla-bigla. May mga bagay ako sinasalang-alang kung tama ba, kasi baka mamaya magpadalos-dalos tayo. Oo, aminin ko sa inyo, madalas naman kasi alam nyo din naman yung nasubaybayan nyo, yung journey natin. Alam nyo naman talaga at sinasabi, pinagagalitan nyo na nga ako, sabi nyo sa akin, hindi tama na nag-stay ka dyan sa company mo kasi porket comfort zone mo, lalo pat alam mo, ikaw na mismo nakakaalam, sabi nyo nga sa akin, na walang benefits. So mahirap yan, tas hindi binabayaran yung holiday nyo. So lagi ko na lang iniisip talaga, when the time is right, God will make it happen. Yun na lang iniisip ko. Kasi sa totoo lang, ang hirap pong magdesisyon ngayon dahil ang dami kong ikinoconsider. Hindi lang yung sarili ko, ito, pati yung family ko. Alam niyo yung, parang nagpanabay nagkasabay-sabay. So parang sabi ko, isettle ko muna lahat sila. Then pag okay na sila, saka na lang ako maghanap ng trabaho. Pero sabi ko nga, dahil bukas magkikita kami nung friend ko na nagwo-work doon, baka mabago pa yung decision ko. Kasi lalo pa kung magkakaroon na din naman ng update yung application nila, baka siguro magantay lang tayo ng 1-2 buwan na nagbabayad ako ng renta na mag-isa na mahal. So baka naman pwede ko nang maantay. At least kahit pa paano pagdating ng family ko, nakasettle na yung bahay, titira na lang nila. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Mag-grocery muna tayo. Dito tayo sa Superstore at bibili na rin ako ng tubig mamaya. Kita-kits tayo sa next vlog. Bye-bye.